Sa game na to, ang nakalaban namin ay ang current top 1 global Cecilion na si Mion. At hindi lang yan, ang kasama niya ay si Franly na 7,000 matches popol. Kaya isang matinding bakbaka ng inyong matutunghayan dahil one trick sa one trick ang magiging labanan. Digmaan na! Kapag popol ang kalaban, lagi niyong tandaan na magpupush sa early yan. Kaya ang call ko dito sa kampe, basta nakita sa mapa yung popol, reactan na. Tapos dito, nabato ko ng susin nila. Hindi ko mabigkas yun ng tama palagi pero nabigyan ko siya doon sa tulong ng aking mga kampe. Dito, tama yung naging ikot namin kasi tingnan nyo, nandito yung popol nila at nabigyan yung Rafaela kaya wala na silang chance para bumasag sa baba. At sobrang ganda ng naging pick namin dahil nakagulo kami at popol lang yung jungle nila. Kaya napakadaling i-zone out nyan. Sabi ko nga sa kanya dito ilayo niya na lang yung popol ng kalaban at hindi na nga to kumontes kasi naharangan kaya naman yung first turtle kami ang makakakuha. Tapos sumakay pa siya sa Rafaela kaya mabibigyan pa to. May bonus skill pa tayo. Dito nabigla yung Claude kasi nasa likod niya na pala yung popol nila. At sabi ko sa Natalia pumunta na agad sa top. Reactan yung popol kasi baka makabasag pa. At ayun, inabutan niya at papalagan. Kaso tinulungan ng carry at di na kinaya yung kagat ng aso. Kaya pati yung Natalia namatay doon. Kaya umakyat agad ako para mag-def sa top lane. Kasi ayaw ko talagang mabasagan lalo na pag popol ang kalaban. At nag-abang lang ako dito, hindi ako lumalim kasi hindi naman nag-push yung kalaban. At saktong-sakto yung Rafaela dumaan kaya siya ay mabibigyan. Kapag ganyan na lumabas sa opposite side yung jungle nila at up yung blue i-invade nyo na. Sinusulit na namin yung lamang pero yung Cecilion ayaw pumayag na makukuha namin yung blue buff. Kaya pinasakyan ko na at mabibigyan siya. Kaya nakuha na namin yung blue buff napatay pa yung Cecilion. At kapag gantong kayang-kaya nyong i-zone out yung kalaban, i-pull nyo pa rin yung turtle para mas mapalalim sila kung sakaling kumontes. Gaya nyan, popol dito, papalag kasi yung blue low HP na at advance yung retro namin pareho kaya yung Lilia ang makakakuha. Tingnan nyo yung gagawin ko dito. Dahil malalayo yung mga kampi ko at lumabas dito yung popol, tinulungan kong mag-clear yung glue. At kapag hindi nakakapush yung popol guys, walang silbi yan. Sa late game hindi niya kakayanin yung lineup nyo. At sabi ko sa glue sakyan niya dahil ang lalim nito. Kaso napalow HP siya at aking minicro. Bagsak yung popol nila. Hindi pa siya nakapush. Kaso masyado kung napalalim dahil cooldown yung dash ko. At 3 sila doon kaya masya shutdown. 4 yung lumabas na kalaban sa top lane. Kaya naman sinakyan na ng glue yung Cecilion dito. At pinatay namin sa loob ng torre. Kaso patay din siya. And medyo matagal nang missing yung mga kalaban. Kaya kinlear ko lang to. Tsaka ako nagpunta sa turtle. Hinayaan ko na yung minions na bumasag sa torre na yan kung wala mang kalaban. Pero nasa top lane sila. Kaya tinurtle na namin to. Yung Cecilion patay pa. Pero yung popol missing. Mukhang kukontest siya mag-isa. Siyempre hindi tayo kakampante pag nawawala siya sa mapa. At ayun nga kukontest. Pero nakuha natin yung third turtle doon. Tapos dito pa up yung blue, kaya sinamahan ako ng glue. Popol na naman ang aming namataan, kaya siya ay mabibigyan. Wag lang talaga maharang ng aso yung ulti ng Harley, bagsak yan, matik. Kasi kayang-kaya harangin yun guys, kahit mailak niya sa hero, maiharang niya lang yung aso, dun mapupunta yung ultimate nito. Para tong flame shot guys, di ba pag binato nyo yung flame shot na harangan, dun tatama sa nasa harapan. Ganun din yung ultimate ni Harley. Kasi may mga kampe ko na pinagtatawanan kapag nabablock ng mga tank user yung ulti ko. Akala siguro nila hindi ko nilalak sa kalaban. Kasi kahit ilak mo nga yan, basta naharangan, dun sa nasa harapan, mapupunta yung ultimate mo. At diba kahapon, medyo marami yung error ng glue. At dito sinabihan ko na siya at nakinig naman. Kaya sobrang smooth ng aming performance. Hindi na nakakontest yung kalaban, kaya naman nakuha namin yung first lord doon. Tingnan nyo dito yung instinct ko Ang lalim nung Cecilion guys at nawawala sa mapa yung popol. Kaya alam ko na may nakaabang dyan at hindi ko siya binigyan. Kung tinalon ko yon,
yung Cecilion doon, tas inultihan, malamang nakagat ako at nabigyan kasi medyo mabilis din tumakbo yung popol na yan. Ganun lang guys, map awareness lang, huwag kayong masyadong maasim, lalo na pagpalo yung kalaban. Hindi talaga kami kumakampante dito guys kasi alam ko na may comeback to. Popol at Cecilion pa rin yan, plus may carry pa. At hindi na namin itinuloy kasi wala ng Lord. Sabi ko sa kanila dito, hintayin na lang natin yung next Lord. Dito pa up yung blue, kukunin ko nga sana pero masyadong malayo yung mga kampi ko. At ang dami nila kaya in-out ko na lang kasi baka mamatay pa ako dyan. Pero yung blue dito, ang call ay go. Pinasok niya, mag-ulti siya pero walang masasakyan. Kaya back na lang. Cooldown na yung ulti ng blue, kumalma na muna tayo. Ang sabi ko sa Natalia dito, wag siya mag-clear kapag missing yung mga kalaban. Ang problema na trap na siya. Hindi nga siya nagpakita pero predicted na ng mga kalaban kasi nakakalaro namin to si Gasay. Kaya alam niya yung rotation na ginagawa namin. Nabigyan yung Natalia doon pero masyadong malayo yung retry holder nila. Kaya naman yung first lord, kami ang makakakuha. Tapos ang lalim ng popol sa baba. Kaya sabi ko sa Lilia, wag niyang pauwiin. At ayun, inabutan niya naman. Masyado siyang napalalim. Nag-ulti na rin yung Lilia kasi di niya kinakaya yung damage na dala ng popol na to. Kinagad niya tayo. Pero nakipagnormalan at may winter truncheon pa. Makakapag-recall tayo. Ang problema may Susin sa harap. At buti na lang may winter na napindot at na buy and sell. Kaya nagkaroon tayo ng konting armor at nabuhay pa nga doon. Bagsak pa yung Susin nila. Dalawa yung namatay. Nakuha pa namin yung Lord. At kapag malayo yung minions sa isang side, wag nyo nang ipilit kontrolin. Sabi ko dito sa Claude, dito na lang tayo sa mid at bot lane. Kasi masasayang yung Lord kung hindi tayo makakabasag kahit isang inhibitor. Basag nga yung mid nila, tapos napa-ulti na yung glue dito at low HP na rin yung Claude kaya nag-back muna kami. Sa pan-Lord, lamang tayo Kapag lamang kayo guys, wag nyo ipilit tapusin. Hindi naman mauubos yung Lord na yan. Plus, wala silang pan-check push guys. Kaya mahihirapan silang kumontes sa mga paparating na Lord. Ang problema, mainipin talaga yung gulo namin. Ang sabi ko, intayin yung Lord pero pumasok na naman siya. At yan yung pagmumula ng talo namin guys. Kasi siya yung sustain na humaharang sa mga kalaban para hindi sila maka-check bush or maka-contest. Pero kumukulit pa rin. Talagang sakit niya na siguro, hindi nakikinig minsan din. Pero sinabihan ko na naman dito at nagalit ako. Kasi imbis na nasa amin na yung lamang, tingnan nyo, nakakalalim na naman yung kalaban. Bumubush na dito yung popol, kaya agad-agad naming binigyan para hindi na tumapang. Nag-out din sila, walang ulti yung Lilia. Tapos tinanong ko sa kanya kung ilang segundo ba. Tapos sumignal naman siya dito, 12 seconds daw. At iintayin namin yan bago kami ulit pumalag. Pero yung popol masyadong malayo at kalahati na yung HP ng Lord. Lumabas siya sa mid lane kaya ang sabi ko dito i-burst na namin. Hindi na aabot to. Kaya naman yung Lord makukuha namin. Na zone out din ng glue yung mga kalaban. Tingnan nyo kung wala yung glue doon di nakapasok na yung mga kalaban dito sa Lord, diba? Kaya sobrang halaga talaga ng XP lane sa late game. Lalo na pag ikaw lang yung sustain. Dinedepensahan ng mga kalaban yung nag-iisang inhibitor turret nila dito. Nandyan sila lahat at yung minions nakapasok na sa loob. Kaya binigyan ko kahit sino. Rafaela ang nalak at mapapatay ng Natalia. And ang naging target ko patayin yung aso ng popol. Kaya ginaw namin ng Claude at 3 yung bagsak sa kanila. Umapat pa at panalo tayo sa bakbakan ng mga one trick. Kung meron man kayong mapupulot na aral sa game na to, eto yung wag kayong kumampante. Kahit gaano pa kayo kalamang, may bawi pa rin magagawa ng mga kalaban. Lalo na kapag mga one trick yan, kita nyo naman, top 1 global, ta 7k matches yung kalaban, 'di ba? Nag-aabang yan na magkamali kayo habang kayo kumakampante. Lalo na yung mga tumatrash talk sa late game kahit hindi pa tapos yung laban. Kasi habang kayo tumatrash talk, yung focus nyo nasa pang-aasar ng kalaban. Tapos yung kalaban nyo, ang focus nila kung paano babawi. At nag-aabang yan na mag-talk kayo. Kaya kung ako sa inyo, gayahin nyo na lang yung ginagawa ko. Ako kasi mula noon pa, hanggat hindi tapos yung laban, hindi ako nagyayabang. Kadalasan sa Facebook na ako nagyayabang. Doon ko na sila ipinopost. Halimbawa, tin-rush talk nila ako in-game.
yung reply ko ay sa FB na lang. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo pero ayoko magmalinis at yun talaga yung gawain ko. Nang-BP ako kapag malakas yung nakalaban namin. Kung hindi nyo alam yung BP, ang meaning nun battle pose. Ipopost mo yung result ng laban nyo. At kadalasan naman yung trash talk na ginagawa ko, bawi lang sa trash talk na ginagawa ng kalaban. At yun lang, kung nag-enjoy man kayo at meron kayong natutunan, pakishare lang yung content natin na to. Then after nyo i-share, mag-follow na din kayo sa page. At PM lang sa gustong magpapilot ng ML account. May bayad yon. Ingat kayo, God bless, paalam!